Hello! Welcome to my podcast, Toktakan Kita, where we knock some sense into everyday topics, pero chill lang, walang sakitan, walang personalan, dahil dito, tok-tok lang. Ako ang inyong host at wala ng iba hanggang sa susunod pang episodes, Ellie. At today, pag-uusapan natin ang aking UPLB First Impressions. Ready na ba kayo? Or ready na ba ako? Tara, simulan na natin. So, sa impression number 1, lahat ng nag-aaral sa UPLB ay matalino. Well, parang most of the students, yan ang first impression kapag sinabing taga-UP ka, diba? So, since nasa students na tayo, pag-usapan natin yung mga students. Lahat ng nag-aaral sa UPLB ay matalino. Hindi ko naririnig yun. Parang may unwritten rule na kapag taga-UP ka or like taga-UPLB ka dito, smart ka. Kapag nagtatanong yung mga random strangers, taray, random strangers, saan ka nag-aaral? Tapos, pag sumagot kang UPLB po, may look sila na, kaya pala, parang ganon. Tapos, sabay-sabing, di matalino ka. Matalino mga nag-aaral dun eh. So, nakaka-pressure. Pero, nakaka-inspire din, diba? Nakaka-proud. Ayun. Kasi, kaya ako nasabi na, kaya ganito yung impression ko talaga sa UPLB. Kasi marami akong kakilala na galing sa UPLB. Lahat sila may kanya-kanyang accomplishments or something na nilulook up to ko talaga. Yung iba, sobrang active sa orgs, habang yung iba naman nasa research projects, nasa academic sides. Yung iba, na-graduates, maganda na yung trabaho. So, na-instill sa akin na ang UP, universidad ng mga matatalino. Shala! Hoy! Pero kayo ba? Ano sa tingin nyo? Totoo ba yung claim ko? Let's hear your thoughts. Comment kayo. Comment! Famous ka, girl! Okay, let's move on. Impression number 2. The university's aesthetics and heat. Like, girl. Ang ganda ng campus. Like, before pa, pumupunta na ako dito sa UPLB. Ang ganda niya talaga and it feels surreal na, surreal? It feels surreal na pumunta sa UPLB ng first time ulit as a student, ganon. Yung mga puno, buildings, yung daan, yung bridges, talagang, nakakabikani talaga. Nakakabikani, girl. Ang saya-saya. Maglakad-lakad, ganun, mag-stroll. Parang, lagi kang nasa magandang postcard. Pero, sa kabilang banda, ang init. Like, girl, ang init talaga. Ang hirap makahanap ng perfect outfit, lalo na kung mahilig ka sa formal attire like me. Lagi ako naka-long sleeve before, dito jackets or corporate attire. Ayun. Sobrang init niya. Sa mga unang araw ko, talagang naisip ko, paano ko magiging stylish sa ganitong weather? Like, parang kahit anong suot ko, lagi may chance na mag-sweat. Of course. Tapos, nagka-panic ako kasi gusto ko rin magmukhang presentable. Like, as always naman, naka-makeup, naka-ayos talaga ng outfit. Tapos, then, nagbe-melt talaga yung makeup. Tapos, pawis na pawis talaga. Kaya talagang may araw na, kahit sobrang init, bine-bear ko na lang. Tapos, sabi ng mga kaibigan ko, sabi ng mga super classmates, ayun, ba't ko ba nakakalimutan? Sabog na. Ano oras ko na ba kasi ito nire-record? Okay, alauna na. Nire-record ko to. Okay, please bear with me. Tinatanong nila sa akin lagi, ano nangyari sa'yo? Kasi, alam mo, ang init talaga. Tapos, kapag pupunta ako sa mga classrooms, sobrang lamig naman. Para ako nasa freezer, ganon. Yung transition na after class mo, biglang ang init. Tapos, pupunta ka na naman sa bagong klase mo, ang lamig. Alam mo yun, nalilito na nga yung katawan ko, kaya lagi ako nahihilo after class, back and forth, ganon. Aside from that, meron din naman mga cool spots dito sa campus na pwedeng pagpahingahan, ganon, yung mga lagi kong in-stay. Hindi naman lagi, pero most of the time, ito yung mga go-to places ko. Kahit mainit, ang saya lang na makakita ng mga friends na nagchichikahan sa ilalim ng mga puno, yun, sa Freedom Park, sa Sea Park,
Doon, hindi ko naiisip na ang init. Kasi kapag nakikita ko sila, parang ang saya-saya nila magkwentuhan. Ang fresh lang ng tingnan. Ganon. Kaya, sa inyo, paano nyo na-achieve na magporma kahit mainit? Bumalik doon sa topic na yon. Ano yung mga tips nyo para kahit mainit, stylish pa rin? Kasi right now, habang nire-record ko to, iniinit na naman ako. Pawis na naman ako. May mga friends din ako na talagang mahilig sa sweater. Streetwear, ganon. Sana all, 'di ba? Hindi rin sila sweaty. So, naghihingi rin naman ako ng tips sa kanila. Pero kayo, may sasuggest ba kayo sa akin? Sa ating weather here. At kung paano magiging stylish pa rin despite the weather. Oh my gosh. Okay. So, next na tayo. Ang daming dada. Wala naman. Yun. Impression ko sa, aesthetics and weather dito sa Palming. Ang init, pero ang lamig-lamig talaga sa mga classrooms. Lalo na sa CAS. Shout out sa mga taga-CAS dyan. Paano nyo nabebear yung lamig? Diba? Hindi nahihinaan yung aircon nyo. Okay. Let's move on. Move on na tayo. Impression number 3. Oh my God! Yung food. Ang daming masasarap na kainan dito sa UPLP. Legit. Pero honestly, hindi ko pa natagpuan yung perfect place na mura, masarap, fresh, may aircon, char. Kailangan ko ng lugar na may hangin at wifi. Kasi kahit walang aircon na, okay. Kahit walang aircon, basta may hangin, okay na. Okay na ako. Basta mahangin, basta medyo fresh tingnan yung place, okay na ako doon. Yung hinahanap ko sa isang puntahan na kainan, ganun talaga. Yung yung place din, aside from the food. Kasi may mga food stalls dito na talagang paborito ng lahat. Yung iba, mahilig sa mga kainan sa labas, habang yung iba, mas gusto yung mga restaurant sa loob ng campus, parang buffet of choices talaga. Pero, nakakapagod maghanap ng magandang deal. Kasi, yung mga food dito sa LB, merong masarap na mura, merong masarap na mahal, at merong hindi ganang kasarap, tapos mura. And it's very rare na makakain ka ng healthy na mura, tapos maganda yung ambience, makapag-aral ka. Hindi ko alam, baka hindi ko pala natatagpuan, pero ang rare niya, hindi ko pa siya nahahanap kasi nga yung schedule ko medyo hindi rin maganda. Medyo onti yung break time para makahanap pa ako ng place na gano'n. Kasi na-experience ko na yung maghanap ng food na masarap at affordable nga. Pero ang daming options na parang, naguguluhan ako. Sabi ng friends ko, try mo to, masarap yan. Pero pagdating ko parang, okay na sana. Pero mahal. Yung mga friends ko kasi shoutout din sa mga friends ko dyan. Huy! Mga super classmates ko rin sila. Most of the time, merong pinapatry sa akin na cafes or cafeterias. Mga food restos na masarap daw yung food doon. Tapos, lagi ko sinasabi sa kanila, basta makakakain ako ng maayos. Basta maganda yung environment, masarap yung food, tapos healthy, ganon, affordable din. Medyo mahal. Ayun, medyo mahal nga lang. Kaya, kayo ba? Ano mga favorite food spots nyo dito sa campus? And ano yung mga go-to meals nyo pag nagugutom? Kasi ako talaga, yung favorite ko so far dito ay yung sa Raymundo. Hindi ko alam kung napuntahan nyo na to, pero yung Rusty Man, gusto ko talaga siya. Like, ito na yung pinaka-affordable na-enjoy ko na food. Tapos, may aircon. Kahit maliit lang yung food stall. Hindi naman siya food stall, pero maliit lang yung space. Affordable siya. Tapos, masarap yung food. Then, pwede akong makapag-aral. Ganon. Hindi masyado maingay. So, sa Rusty Man, diretso kayo, Raymundo. Tapos, medyo malapit siya sa Wild Breads. Ganon. Makikita niyo na yon. Tanongin niyo na, saan po yung Rusty Man dito? Ganon. Ayun, gusto ko pa rin mahanap yung mga hidden gems dito sa paligid sa LB. Kahit medyo malayo or kailangan talagang susugin yung Raymundo para sa kanila, no? Excited na ako na
malaman kung ano pa yung magiging future favorite ko. Kasi so far, hindi rin medyo healthy. Hindi rin healthy talaga yung gusto ko. Kasi tonkatsu siya, so it's fun to explore and find new places. So, samahan niyo ako. Hoy! Sabihan niyo naman ako kung meron kayong alam na places na gano'n, no? Pwede na rin food trips, ganyan. Share your foodie secrets, guys. Please, I need those. So, ayan, tapos na tayo sa food. Impression ko overall sa food natin ay okay, maraming masarap. Ayan. Tuloy ang food adventure. Okay? Walang titigil, agad di ko nakikita yung pinaka-favorite ko talaga na food dito. I need suggestions, guys.